Mga pare ko, tag-ulan naman po at tips ko po sa inyo na isama nyo rin po sa bucket test ng pag-check dito sa inyong motor itong inyong center stand. Dahil hindi po natin maiwasan na mailusong po natin sa baba at sa kanya po papasukan yung pinaka-shafting dito sa loob. Mga splash lang po ay hindi ito basta-basta papasukan kasi sealed po yan, no? Kaso nga lang na ilulusong po natin sa baha, talaga naman pong papasukin niya hanggang kaloob-looban. At siya na po pagsisimulan ng kalawang. So may kalawang na po yung loob. Ayun, ay may stack up na po itong ating center stand. Dami ng model na motor dito sa atin ay ito pong Honda Click, yung prone na prone po sa pagka-stack ng kanyang center stand. At kung bakit po, alamin po natin. So tingnan muna po natin yung ibang motor kung ano po yung pagkakadesign nila sa kanilang center stand at bakit hindi po siya prone sa pagka-stack up nito. Ito po kasing ating center stand is composed of 4 parts. Una po dyan ay yung kanyang stand. Then pangalawa po ay yung kanyang shafting, yun yung pinakatuhog niya. Ito yung nasa gitna po na to. Then pangatlo po ay yung pinaka-spring niya rito, yung nagpapabalik sa kanya, paakyat. And then lastly ay itong pinaka-support niya. So itong support niya ay meron po itong bushing sa loob. Ayun, oh. Kaya kung mapapansin nyo, once na binaba po natin to, sumusunod po yung kanyang shaft. Ayun, oh. So ibig sabihin po niyan, yung nagko-contact lang po sa kanya ay between shaft at itong kanyang pinaka-support. So napakakunti lang po yung kanyang contact. So less contact, it means less stack up. At pushing pa po yan, no? So nakadesign po talaga yan na mag-move po siya freely. Kaya kung sakali man po dumating yung panahon na itong ating shafting at itong ating bushing ay kalawangin dahil nailubog po natin ito sa baha, ay hindi naman po na basta-basta mag-stack up dahil napakalas lang po ng kanyang contact ko. At konting galaw lamang po ay sigurado pong mamumove po natin yan. At konting buga-buga lang po ng penetrating oil, ayun, siguradong tanggal yung pagka-stack up niya. Kaya itong ating Yamaha Mio ay hindi po to prone sa stack up ng kanyang center stand. Kahit po sa ibang motor natin, kung makikita nyo, sumasabay po yung shafting sa ating center stand. So ibig sabihin lang po nito is yung nagko-contact lang po between shafting at itong ating support. So napakanipis lang nito at napakalas lang po ng kanyang contact. So hindi po siya prone sa pag-stack pag ganyan po yung ating design. Lipat naman tayo dito sa ating Honda Click. Ito po yung kanyang shafting. At tignan po natin kung magmumove po to at sasabay po sa ating center stand. So negative po mga pare ko at hindi po siya sumusunod. At ang ibig sabihin po nito, itong ating shafting ay nakapix po dito sa pinaka-base niya at yung nagmumove lang po ay itong ating center stand. Kaya nagiging bushing po, ito po yung tubo na to, yung nasa gitna at ito po ay part pa po ng ating center stand. No? So nangyari po ay ang haba po niya, no? Kaya pala po siya napaka-prone sa stack up dahil mahaba po yung kanyang contact ko. Kaya pag ito po ay napabayaan natin, ganito po yung posibleng mangyari sa ating motor at dadalhin po natin siya sa shop at gagamitan po yan ng acetylene, gagamitan po yan ng grinder at ititiwarik po yan at gagamitan po yan ng barena. So bubutas-butasin po yan. So gugustuhin po ba natin yung mangyari sa ating Honda Click? Syempre hindi po tayo papayag at hindi po natin yung papabayaan na ganyanin po yung ating motor. So para mangyari po yun ay hindi po natin papabayaan na mag-stack up tong ating center stand. Kaya pagka dito po yung design ng center stand, tol po dito sa ating Honda Click ay mag-ingat-ingat na po tayo dahil prone po to sa stack up. At ang una po natin gagawin upang maiwasan po yan ay iwasan po natin itong ilusong sa baha. Then pangalawa po is lagi po natin siyang gagamitin. Hindi na lang po lagi side stand po yung ating ginagamit, ay gagamitin din po natin itong ating center stand para po siya ma-exercise at hindi po tumigas itong kanyang mga joints. No? Then pangatlo is lagi po natin siyang checkin at titignan po natin kung meron na po siyang mild stack up. Kasi bago po yan mapunta sa permanent stack up ay makaka-experience po na po kayo ng mild stack up. Yung ganito po ba yung humihinto po siya sa parting gitna. At minsan po ay tinutulungan nyo po siya umakyat na ganun. At yan na po yung senyales na papunta na po siya sa permanent stack up.
Pag ganyan po na experience nyo, ay wag na po kayo mag-atubili at kumuha na po kayo ng panlinis. So unang gawin nyo po ay linisin nyo muna po yung area na to. Gumamit po kayo ng sabon, gumamit po kayo ng brush, at kahit na po yung high pressure washer ay pwede nyo pong gamitin. Ang importante ay matanggal po natin yung dumi na nakadikit dito, especially po yung mga putik. So yung mga putik po na yan ang nagkokos ng pagigpit nitong ating center stand. Then pag malinis na po ay gumamit po tayo ng penetrating oil at saka po natin bugahan yung mga sulok-sulok, yung mga singit-singit po na yan. So ito pwede nyo rin po tanggalin to, itong pinaka washer na to, at doon nyo po siya sprayan sa loob. Yan, 100% yan mga pare ko Maniwala po kayo sa akin na matatanggal po yung pagka-stack up nitong inyong center stand. Sa totoo lang, dapat magkaroon po tayo ng regular maintenance sa ating center stand. Lalo na po yung design niya ay katulad po dito sa ating Honda Click. So hindi lang po dapat naka-experience po tayo ng pagka-stack up niya, ay doon lang po tayo mag-maintenance. Dapat meron po tayo ditong schedule, o kaya naman every time na nagtag-ulan, ayan, marumi na po siya, ay i-maintenance na po natin siya frequently. So madali lang po, linis lang po at lubricant, solve na po ang ating problema. Pero kung di nyo pa rin po matanggal yung pagka-stack up nitong new center stand, gamit po yung dalawang method ng paglilinis at itong penetrating oil, ay abangan nyo po yung part 2 ng ating video na kung saan po ay ituturo ko sa inyo kung paano po natin matatanggal tong ating center stand at malilinis at malulubricant po natin yung pinaka-loob niya. So abangan po kayo part 2 mga pare ko. Pero hopefully po nakatulong po tong ating video kung paano po natin maiiwasan, ma-stack up itong ating center stand sa pamamagitan po ng pagme-maintenance sa kanya. So kita-kits po mga pare ko sa part 2 na itong ating video.